Natuklasan ni Eliana Reyes de Leon ang malupit na plano ng kanyang asawa, si Ricardo, na magdiborsyo at agawin ang kanyang premyong 1.5 bilyong peso. Kaya ba niyang maghiganti at makuha ang kustodya ng kanyang mga anak? O tuluyan na bang magbago ang kanyang buhay dahil sa pagtataksil? Sa tulong ng kanyang napanalunang pera, anong landas ang pipiliin ni Eliana upang muling hanapin ang kanyang halaga? Ang umaga ay laging nagsisimula sa parehong paraan para kay Eliana Reyes de Leon. Bago pa man tumilaok ang mga manok o sumilip ang unang sinag ng araw sa kanilang marangyang bahay sa isang subdibisyon sa Maynila, gising na siya. Ang amoy ng bagong salang kape at sinangag na bawang ang unang bumabati sa buong kabahayan. Isang ritual na sa loob ng 10 taon ay hindi niya kailanman pinabayaan. Maingat niyang inihain ang almusal sa mesa. Paborito ni Ricardo, ang kanyang asawa, ang crispy fried tapa na may kasamang itlog na mamula-mula pa ang pula. Para naman sa kanilang 7 taong gulang na anak na si Angela, maingat niyang inihanda ang baon nito sa eskwela. Mga hotdog na hugis bulaklak at kanin na hinulma na parang kuneho. Para kay Eliana, ang kaligayahan ng kanyang mag-ama, ang sarili niyang kaligayahan. Isinuko niya ang kanyang pangarap na maging isang interior designer para maging isang full-time na ina at asawa at ni minsan ay hindi niya ito pinagsisihan. "Good morning, Mommy!" Bati ni Angela. Kinukusot pa ang mga mata habang bumababa ng hagdan. "Good morning, my love!" Sagot ni Eliana, kasabay ng isang matamis na halik sa noo ng anak. Ilang sandali pa, bumaba na rin si Ricardo, suot ang kanyang mamahaling business suit, abala sa pagtipa sa kanyang cellphone. "Morning!" Maikling bati niya, halos hindi inaalis ang tingin sa screen. Dumiretso siya sa mesa at nagsimulang kumain. "Ricky, kumusta ang tulog mo?" Tanong ni Eliana, habang ipinagsasalin ito ng kape. "Fine. I have a big meeting today. Don't call me unless it's an emergency," sabi ni Ricardo. Ang mga mata ay nakapako pa rin sa telepono. Tumango lang si Eliana. Sanay na siya. Laging abala si Ricardo. Ang pagiging CEO ng De Leon Holdings ay hindi biro. Siya ang haligi ng kanilang pamilya at tungkulin niyang suportahan ito sa abot ng kanyang makakaya. Matapos ang mabilis na almusal, humalik si Ricardo sa pisngi ni Angela at tumangulang kay Eliana bago umalis. Pagkahatid niya kay Angela sa eskwela, sinimulan ni Eliana ang kanyang gawain sa bahay. Habang nag-aayos ng mga resibo sa kanyang pitaka, isang luma at nalukot na papel ang nahulog mula rito. Isang Grand Lotto ticket. Nabili niya ito noong 1 linggo nang nag-grocery siya dahil lang sa pangungulit ng tindera. Hindi naman talaga siya mananaya. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ang kanyang laptop at hinanap ang mga nanalong numero mula sa huling draw. Isa-isa niyang kinumpara ang mga numero. 09, 21, 34. Tumugma ang una, napangiti siya ng bahagya. 42, 47, tumugma rin ang mga sumunod. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Imposible. At ang huling numero, 55. Napatitig siya sa screen. Paulit-ulit niyang binasa ang mga numero. 9134, 42, 47. Pagkatapos ay tiningnan niya muli ang hawak na ticket. Parehong-pareho. Hindi siya makapaniwala. Nanalo ako? Nanginginig niyang sinearch ang jackpot prize. Nang lumabas ang halaga sa screen, napasinghap siya. Ang mga salita ay tila lumulutang sa kanyang paningin. Lone winner of 1.5 billion pesos jackpot. 1 bilyon at 500 milyong piso. Napatakip siya sa kanyang bibig. Ang mga luha ay biglang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng purong kagalakan at pagkabigla. Halos hindi siya makahinga. Paulit-ulit niyang sinampal ang kanyang pisngi para siguraduhing hindi siya nananaginip.
Ang unang taong pumasok sa kanyang isip ay si Ricardo. Kailangan niyang malaman ito. Kailangan nilang ipagdiwang ito ng magkasama. Ito na ang sagot sa lahat. Wala nang pag-aalala sa future ni Angela. Matutulungan niya si Ricardo na palawakin pa ang negosyo. Makakabili sila ng bahay sa tabing dagat na matagal na nilang pinapangarap. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit. Kinuha niya ang susi ng kotse, maingat na itinupi ang tiket at inilagay sa pinakasekretong bulsa ng kanyang bag. At dali-daling nagmaneho papunta sa opisina ni Ricardo sa Makati. Habang nagmamaneho, ang kanyang isip ay puno ng mga pangarap. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay tila isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ngumingiti siya sa sarili na parang isang teenager na in love. Ito na ang pinakamatamis na sorpresa na maibibigay niya sa kanyang asawa. Ang bunga ng kanilang pagmamahalan at pagsasakripisyo. Pagdating niya sa makintab na lobby ng De Leon Holdings, binati siya ng receptionist. "Good morning po, Ma'am Eli. Nandito po kayo para kay Sir Ricky?" "Oo, Susan. Surprise visit sana." Nakangiting sagot niya. "Nako, tamang-tama po. Kakatapos lang ng meeting niya. Sige po, akyat na kayo." Nagpasalamat si Eliana at sumakay sa elevator patungo sa penthouse floor kung saan naroon ang opisina ng CEO. Ang puso niya ay dumadagundong sa excitement. Bawat hakbang niya sa makapal na carpet ng hallway ay tila isang paghakbang patungo sa kanilang bagong buhay. Nakatayo na siya sa tapat ng malaking pintuan na gawa sa kahoy na may nakaukit na gintong plaka. Ricardo De Leon, President and CEO. Itinaas na niya ang kanyang kamay para kumatok nang marinig niya ang isang pamilyar na boses ng babae mula sa loob, kasabay ng isang malanding halakhak. "Oh, Ricky, you should have seen your face when you lost that Sandoval project. Akala ko, sasabog ka na." Boses iyon ni Cassandra Morales, ang executive assistant ni Ricardo. Biglang natigilan si Eliana. Bakit ganoon kalapit ang tono ng pananalita nila? Ibinaba niya ang kanyang kamay. May kung anong malamig na bagay ang gumapang sa kanyang likuran. Idinikit niya ang kanyang tainga sa pinto. Narinig niya ang boses ni Ricardo. "Let Sandoval have his small victory. Once I get my hands on that lottery money, I'll buy his entire company and fire him myself." "Lottery money? Anong lottery money?" Kumunot ang noo ni Eliana. "Nagkataon lang ba?" "So kailan mo babalak sabihin sa kanya?" Tanong ni Cassandra. Isang buntong hininga. "Let her enjoy her win for a few more days. I need to finalize the plan with the lawyer. We'll file for divorce next week. Ipaglalabas natin yung mga pekeng ebidensya na meron siyang emotional instability at affair. With her reputation ruined and that fake debt I created under her name, the court will surely grant me full custody of Angela and control of her assets, including that 1.5 billion peso prize." Ang hangin ay tila ninakaw mula sa mga baga ni Eliana. Hindi siya makahinga. Ang bawat salitang binitiwan ni Ricardo ay isang punyal na sumasaksak ng paulit-ulit sa kanyang puso. Pekeng ebidensya, pekeng utang, divorce. "Perfect," sabi ni Cassandra. Ang boses ay puno ng tagumpay. "After all these years of pretending to be your loyal assistant, I deserve this. Imagine, you and me on our own private island, while that pathetic housewife rots in debt and misery. She's a fool, Cassie. She gave up everything for me. It's only fitting that she gives me this last thing." Sagot ni Ricardo, at pagkatapos ay narinig ni Eliana ang tunog ng kanilang mga halik. Isang tunog na mas malakas pa sa sampal, mas masakit pa sa kahit anong sugat. At pagkatapos, ang pinakamasakit sa lahat, ang kanilang sabay na halakhak. Isang halakhak na puno ng pangungutya, ng kasakiman at ng tagumpay. Nakatayo lang si Eliana sa labas ng pinto, hindi makagalaw. Ang buong mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Ang katawan niya ay nanlamig at ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang tiket ng loto sa loob ng kanyang bag na kanina lang ay simbolo ng pag-asa at pangarap,
ay biglang naging napakabigat na parang isang bato ng sumpa. Ang pinakamatamis na sorpresa ng kanyang buhay ay naging ang pinakamasakit, pinakamadilim, at pinakamalupit na katotohanan. Hindi alam ni Eliana kung paano siya nakapagmaneho pauwi mula sa Makati. Ang pamilyar na mga kalsada ng Maynila ay tila naging isang dayuhang lugar. Ang ingay ng mga busina at ang sikat ng araw ay hindi tumatagos sa loob ng kotseng minamaneho niya, kung saan ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na halakhak ni Ricardo at Cassandra sa kanyang isipan. Isang bangungot na gumising sa kanya sa katotohanan. Pagpasok niya sa kanilang bahay, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya na parang isang malamig na yakap. Ang bahay na dati niyang itinuring na paraiso, ang bawat sulok ay puno ng pagmamahal at alaala. Ngayon ay tila isang malaking entablado kung saan siya ang nag-iisang tauhan sa isang trahedya. Napasandal siya sa pinto, hinahabol ang kanyang hininga. Ang lakas na ginamit niya para manatiling nakatayo sa labas ng opisina ni Ricardo ay biglang nawala. "Mommy, you're home early!" Ang masayang tinig ni Angela mula sa sala ang pumutol sa kanyang pagkatulala. Mabilis niyang pinunasan ng isang takas na luha at pilit na ngumiti. Lumabas ang kanyang anak mula sa sala. Hawak ang isang libro ng pangkulay. "Yes, baby. I finished my errands early." Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses. Yumakap si Angela sa kanyang bewang. Sa sandaling iyon, sa init ng yakap ng kanyang anak, naramdaman ni Eliana ang lahat ng bigat ng mundo. Niyakap niya ito ng mahigpit, ipinikit ang kanyang mga mata, at nilanghap ang amoy ng buhok nito. "Para sa'yo, anak. Lalaban ako para sa'yo." Ito ang tanging bagay na nagbigay sa kanya ng lakas. "Mommy, are you okay? You look sad." Tanong ni Angela. Ang mga mata nitong bilugan at puno ng pag-aalala. Umiling si Eliana at hinaplos ang pisngi nito. "No, sweetie. Mom is just a little tired, that's all." Ngunit alam niyang hindi yun totoo. Hindi siya pagod. Wasak siya. At mula sa mga piraso ng kanyang pagkatao, kailangan niyang bumuo ng isang bagong Eliana, isang hindi na basta-basta maloloko at masasaktan. Pagsapit ng gabi dumating si Ricardo. Pumasok ito sa bahay na may ngiti sa labi, isang nangiting ngayon. Ay alam na ni Eliana na puno ng kasinungalingan. Inabutan siya nito ng isang maliit na paper bag. "Para sa'yo," sabi nito. "Nakita ko lang sa mall." Binuksan ito ni Eliana. Isang mamahaling pabango. Dati, ang ganitong regalo ay magpapatalon sa kanya sa tuwa. Ngayon, para itong isang insulto, isang pampalubag loob para sa budhing marumi. "Thank you, Ricky," sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. "You seem quiet tonight. Everything okay?" Tanong ni Ricardo habang naglalagay ng pagkain sa kanyang plato. "Pagod lang ako." Muli niyang sagot. Kinain niya ang hapunan na parang abo ang lasa. Pinanood niya itong makipaglaro kay Angela, magbasa ng bedtime story at halikan ito sa noo. Ang imahe ng isang perpektong ama at asawa. Isang napakagaling na aktor. Nang gabing iyon, habang nakahiga sila sa kanilang kama, hindi siya makatulog. Pinagmasdan niya ang mukha ni Ricardo sa dilim, ang lalaking minahal niya, nang higit sa sarili niya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at pangarap. Ngayon, isa na siyang halimaw na natutulog sa kanyang tabi. Ang bawat paghinga nito ay parang isang paalala ng kanyang katangahan. Ang pagmamahal na dati nag-uumapaw sa kanyang puso ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na malamig at matigas. Galit. Isang galit na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Kinabukasan, pagkaalis ni Ricardo at Angela, nagsimula siyang maglinis. Isang mapusok na paglilinis. Kailangan niyang gumalaw. Kailangan niyang ibuhos ang kanyang nag-aalab na damdamin sa isang bagay.
Nilinis niya ang bawat sulok ng bahay hanggang sa makarating siya sa home office ni Ricardo, isang lugar na bihira niyang pasukin. Habang nagpupunas ng alikabok, napansin niya ang isang lumang aparador na gawa sa kahoy sa isang sulok. Sa pinakailalim na bahagi nito, may isang kahon na nababalutan na ng alikabok. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na udyok, binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga lumang litrato. Mga litrato ni Ricardo noong mas bata pa siya, noong nagsisimula pa lang sila. Sa tabi niya sa karamihan ng mga litrato ay may isang pamilyar, ngunit halos limot na niyang mukha. Isang binatang nakangiti, may ningning ng ambisyon sa mga mata. Katulad ng kay Ricardo, magkaakbay sila, parang magkapatid. Sa ilalim ng mga litrato ay may mga papeles, mga lumang dokumento na naninilaw na sa paglipas ng panahon. Kinuha niya ang isa, isang kopya ng business registration. Ang pangalan ng kumpanya ay hindi De Leon Holdings, kundi DNS Innovations. At ang mga pangalan ng nagtatag, Ricardo De Leon at Miguel Sandoval. Miguel Sandoval, iyon ang pangalan ng lalaki sa litrato. Ang matalik na kaibigan at orihinal, nakasosyo ni Ricardo. Naalala ni Eliana ang mga kwento ni Ricardo noong bago pa lang sila. Laging nababanggit si Miguel. Tapos, isang araw, bigla na lang itong nawala sa mga kwento. Ang sabi ni Ricardo, nagtaksil daw ito sa kanya, kinuha ang pera at umalis. At si Eliana, sa kanyang bulag na pagtitiwala, ay naniwala. Nagpatuloy siya sa paghalongkat. Sa ilalim ng mga papeles, may isa pang folder. Nang buksan niya ito, isang bank statement ang kanyang nakita. Isang malaking halaga ang inilipat mula sa isang account papunta sa bagong bukas na corporate account ng DNS Innovations. Napatigil sa paghinga si Eliana. Kilala niya ang account number na pinanggalingan ng pera. Ito ang trust fund account na ipinamana sa kanya ng kanyang mga yumaong magulang. Ang buong mana niya. Ibinigay niya ito kay Ricardo ilang buwan matapos silang ikasal bilang patunay ng kanyang pagmamahal at suporta sa pangarap nito. Ang sabi ni Ricardo, gagamitin niya iyon para palaguin ang kanilang negosyo. Pero sa paglipas ng mga taon, pinalabas ni Ricardo na lahat ng tagumpay ng De Leon Holdings ay dahil lamang sa sarili nitong galing at talino. Ang kontribusyon ni Eliana ay unti-unting nabura sa kasaysayan hanggang sa makalimutan na niya mismo. Isang kasinungalingan. Lahat pala ay kasinungalingan. Hindi lang ang pag-ibig niya ang niloko nito. Maging ang pamana ng kanyang pamilya ay ginamit para buuin ang imperyong ipinagkakait nito sa kanya ngayon. Ang galit sa kanyang dibdib ay mas lalong nagalab. Tinupok ang lahat ng natitirang lungkot at sakit. Ngayon, malinaw na ang lahat. Maingat niyang isinara ang kahon at ibinalik sa aparador na parang walang nangyari. Ngunit sa kanyang isipan, isang plano na ang nabubuo. Isang plano na kasing lamig at kasing talim ng yelong bumabalot ngayon sa kanyang puso. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay napalitan ng isang matatag na determinasyon. Tiniyak niyang walang makakakita sa history ng kanyang browser bago niya itype ang pangalang bumabagabag sa kanya. Miguel Sandoval. Libo-libong resulta ang lumabas. Mga artikulo mula sa mga business magazine, mga panayam sa telebisyon. Napasinghap siya sa kanyang nakita. Si Miguel Sandoval ay hindi isang taong naglaho na lang. Siya ang presidente at CEO ng Sandoval Corporation, ang pinakamalaki at pinakamatinding kakumpetensya ng De Leon Holdings. Sa kasalukuyan, ang mga artikulo ay madalas silang ituring na magkaribal na mortal, dalawang hari na nag-aagawan sa iisang kaharian. Nagbasa siya ng nagbasa. May isang artikulo na nagbahagi ng maikling kasaysayan ng Sandoval Corp. Nabanggit doon ang tungkol sa isang mapait na paghihiwalay sa dati nitong kasosyo. Ngunit walang ibinigay na detalye. Malinaw na.
Ang lalaking tinataka ni Ricardo bilang isang taksil ay nagsumikap at bumangon mula sa abo. At ngayon, siya ang aninong laging nakabuntot sa tagumpay ni Ricardo. Alam na ni Eliana ang kanyang gagawin. Ang kaaway ng kanyang kaaway. Hinanap niya ang website ng Sandoval Corporation. Sa ilalim ng Contact Us page, nakita niya ang numero ng opisina nito. Tinitigan niya ang mga numero sa screen. Ang kanyang puso ay kumakabog hindi na sa takot o sakit, kundi sa isang bagay na bago, pag-asa. Isang mapanganib na pag-asa. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay hindi na nanginginig. Isa-isang pinindot ang mga numero. Ang bawat tunog ay isang martilyong pumupukpok sa unang pako ng ataul na ihahanda niya para kay Ricardo De Leon. Ring, ring, ring. Sandoval Corporation, good morning. How may I help you? Huminga muli si Eliana ng malalim. Hello, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng determinasyon na kahit siya ay nagulat. I would like to speak with Mr. Miguel Sandoval. Please tell him it's about Ricardo De Leon. Nasa gitna ng pag-aaral ng quarterly financial reports, si Miguel Sandoval nang tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Isang pambihirang abala sa kanyang mahigpit na schedule. Sir, may tawag po sa telepono. Ayaw pong magpakilala. Pero sabi po niya ay tungkol daw po kay Mr. Ricardo De Leon. Sabi ng kanyang sekretarya, may bahid ng pag-aalinlangan sa boses. Biglang natigilan si Miguel. Ang pangalang iyon, Ricardo De Leon. Isang pangalan na 10 taon na niyang hindi naririnig sa personal na linya. Ngunit isang pangalang araw-araw niyang nilalabanan sa mundo ng korporasyon. Isang pangalan na katumbas ng pagtataksil. Kumunot ang kanyang noo. Anong pakana na naman ito ni Ricardo? Ipapahiya ba siya? Isang uri ng bitag? Sino raw siya? Tanong ni Miguel. Ang boses ay malamig at matigas. Ayaw po talagang sabihin, sir. Ang sabi lang po niya, please tell him it's about Ricardo De Leon. Isang sandali ng katahimikan. Ang kuryosidad ay lumalamang sa kanyang pag-iingat. I-patch mo ang tawag. Utos niya. Isang mahinang tunog. At pagkatapos ay isang boses ng babae ang narinig niya sa kabilang linya. Isang boses na kalmado, ngunit may bigat. Mr. Sandoval. Speaking. Who is this? Hindi mo ako kilala, sabi ng babae. Pero meron tayong isang bagay na parehong kinamumuhian. Gusto kong makipagkita sa'yo. Personal. Nag-isip si Miguel, isang estranghero na tumatawag tungkol kay Ricardo. Maaring isa itong patibong, ngunit maaari rin itong isang pagkakataon. Bakit ako makikipagkita sa isang taong ayaw magpakilala? Dahil ang impormasyong dala ko ay kayang magpabagsak sa imperyong itinayo ng kaibigan mo, sagot ng babae. Ang paggamit niya sa salitang kaibigan ay may halong sarkasmo. O dapat kong sabihin, dating kaibigan. Iyon ang nakakuha ng kanyang buong atensyon. Saan at kailan? Pinili ni Eliana ang isang tahimik na coffee shop sa BGC na hindi gaanong dinadayo ng mga tao. Isang lugar na may mga pribadong silid. Dumating siya 10 minuto bago ang kanilang napag-usapang oras. Suot niya ang pinakasimpleng damit na nahanap niya. Isang puting blusa at itim na pantalon. Walang alahas, maliban sa kanyang wedding ring, na ngayon ay parang isang kadena sa kanyang daliri. Sakto sa oras, isang matangkad na lalaki ang pumasok sa silid. Si Miguel Sandoval. Mas mukha itong seryoso at matigas sa personal kaysa sa mga litrato. Ang mga mata nito ay matalas. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Walang emosyon sa mukha nito. Mrs. De Leon, sabi ni Miguel. Kinikilala siya. Isang bahagyang gulat ang gumuhit sa kanyang mukha. I must admit, you are the last person I expected. Maupo ka, Mr. Sandoval, sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan niya. Umupo si Miguel sa tapat niya. May distansya sa pagitan nila. Anong laro ito, Mrs.?
De Leon, pinadala ka ba niya? Is this some kind of corporate espionage? Kung kilala mo pa ang asawa ko, mahinahong sagot ni Eliana. Alam mong hindi niya ako ipapadala para gawin ang marumi niyang trabaho. Para sa kanya, ako ay isang palamuti lang sa bahay. Tinitigan siya ni Miguel. Sinusubukan basahin ang kanyang intensyon. Kung gayon, bakit ka nandito? Huminga ng malalim si Eliana. Ito na yon. Nandito ako dahil sa loob ng 10 taon nabuhay ako sa isang kasinungalingan at sa tingin ko, ganoon ka rin. Inilahad niya ang lahat. Sinabi niya ang tungkol sa panalo niya sa loto, ang pagpunta niya sa opisina ni Ricardo para sorpresahin ito at ang buong usapan na kanyang narinig. Ikinuwento niya ang plano ni Ricardo na sirain siya, kunin ang pera at kunin ang kanilang anak. Habang nagsasalita siya, wala ni isang patak ng luha. Ang kanyang boses ay diretso at walang emosyon na parang nag-uulat ng isang krimen. Sa buong pagkukwento niya, hindi kumurap si Miguel. Nakikinig lang ito. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Isang magandang kwento, sabi ni Miguel nang matapos siya. May bahid ng pagdududa. Pero paano ko malalaman na hindi ito isang drama na gawa-gawa ninyong mag-asawa para sirain ako? Iyon na ang hinihintay ni Eliana. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. Dahil ang imperyo ng asawa ko ay hindi nagsimula sa talino niya. Nagsimula ito sa pera ko. Binuksan ni Miguel ang folder. Sa loob, naroon ang kopya ng bank statement na nakita ni Eliana, ang paglipat ng kanyang buong mana sa account ng DN's Innovations. Nang makita ni Miguel ang mga dokumento, isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman. Ang pangalan ng kanilang lumang kumpanya, ang PETSA. Ang eksaktong halaga na sinabi ni Ricardo noon na nakuha niya mula sa isang investor. Isang investor, ang asawa pala nito. Biglang nag-ugnay ang lahat ng piraso sa kanyang isipan. Ang biglaang paglaki ng kanilang pondo. Ang pagbabago sa ugali ni Ricardo matapos itong ikasal. Ang unti-unting pagtaboy nito sa kanya palabas ng negosyong sabay nilang binuo. Tiningnan niyang muli ang babaeng nasa harapan niya. Hindi na niya ito nakikita bilang asawa ng kanyang kaaway. Nakikita niya ngayon ang isang taong dumanas ng parehong pagtataksil na sumira sa kanya noon. Nakikita niya ang sarili niya sa mga mata nito. Isang taong pinagkatiwalaan ang maling tao at nawala ang lahat. Ang pagdududa sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Isang galit na matagal na niyang ibinaon. He told me you stole money from the company. Mahinang sabi ni Eliana, binabasag ang katahimikan. Naniwala ako sa kanya. At sinabi niya sa akin na gusto mong mag-solo? Ganti ni Miguel. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Na ayaw mo nang maging kasosyo ang isang baguhang tulad ko. Naniwala rin ako. Nagkatitigan sila. Sa sandaling iyon, hindi na sila dalawang estranghero. Sila ay dalawang biktima ng iisang tao. Dalawang nasaktan na ngayon ay may iisang layunin. Isinara ni Miguel ang folder. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago. Wala na ang pagdududa. Napalitan ito ng isang matalas at kalkuladong determinasyon. Ano ang gusto mong mangyari, Mrs. De Leon? Gusto kong bawiin ang sa akin, sagot ni Eliana, hindi nag-aatubili. Gusto kong protektahan ang anak ko at gusto kong maranasan ni Ricardo ang pakiramdam na mawalan ng lahat ng bagay na pinakamahalaga sa kanya tulad ng ginawa niya sa akin at sa'yo. Isang matagal na katahimikan ang namagitan bago tumango si Miguel. Isang mabagal ngunit tiyak na pagtango. Mayroon kang 1,000,000,000 at 500,000,000 piso. Iyan ay hindi lang pera. Iyan ay kapangyarihan. Iyan ay mga bala. At ako, sabi niya, habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Eliana, ituturo ko sa iyo kung saan mo dapat iputok ang bawat isa.
Tumayo siya at inilahad ang kanyang kamay. Mayroon tayong kasunduan. Tinanggap ni Eliana ang kanyang kamay. Ang paghawak nila ay matatag. Isang selyo sa isang alyansang nabuo mula sa abo ng pagtataksil. Hindi lang ito paghihiganti para sa iyo, Mrs. De Leon, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng kahulugan. Oras na para singilin ang utang na matagal nang dapat bayaran. Ang katahimikan sa loob ng conference room ng De Leon Holdings ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Si Ricardo De Leon ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mga daliri ay marahang tumatapik sa makintab na kahoy. Ang bawat tapik ay isang bomba na naghihintay na sumabog. Sa kanyang harapan, ang kanyang mga top executive ay nakayuko. Hindi magkanda-ugaga sa kanilang mga papeles. Lahat ay umiiwas sa kanyang nag-aapoy na tingin. Ulitin niyo nga, sabi ni Ricardo. Ang boses ay mapanganib na kalmado. Para malinaw sa akin, nanginginig na nagsalita ang kanyang Vice President for Operations. Sir, ang Ayala Prime Tower Project ay iginawad na po sa Sandoval Corporation. Isang tawa ang kumawala sa bibig ni Ricardo. Isang tawang walang kagalakan. Sandoval? Paanong nangyari yun? Ang proposal natin ay perpekto. Ang bid natin ay mas mababa. How in the hell did this happen? Hindi po namin sigurado, sir. Ang sabi po ng source namin sa loob, may pumasok daw pong isang malaking investor sa Sandoval Corp nitong mga nakaraang araw. They sweetened their offer at the last minute. Isang bagay na hindi na natin kayang tapatan. Investor? Napasabunot si Ricardo sa kanyang buhok. Sino? At bakit ngayon lang natin nalaman? This is incompetence. Plain and simple incompetence. Sigaw niya, sabay hampas sa mesa na nagpatalon sa lahat. Si Miguel Sandoval ay isang gagamba na naghihintay lang ng swerte. Hindi siya henyo. Sinwerte lang siya. At dahil sa kapabayaan ninyo, naisahan na naman tayo. Walang nangahas na sumagot. Para kay Ricardo, ang pagkatalong ito ay hindi lang isang business deal na nawala. Isa itong personal na sampal sa kanyang mukha. Isang sampal mula sa taong dapat ay nananatili na lang sa putikang pinaglagyan niya dito 10 taon na ang nakalipas. Labas. Mahinang utos niya. Get out. All of you. Nagsitayuan ang mga executive at mabilis na lumabas. Nag-uunahan na makalayo sa galit ng kanilang CEO. Naiwan si Ricardo mag-isa sa malamig na silid. Ang kanyang paghinga ay malalim at mabigat. Pagbalik niya sa kanyang opisina, nandoon na si Cassandra, naghihintay. Agad siyang sinalubong nito ng isang yakap. I heard what happened, Ricky. Hayaan mo na. It's just one project, sabi nito. Sinusubukang pakalmahin siya. It's not just a project, Cassie. It's Sandoval, sabi ni Ricardo, habang nagsasali ng alak sa kanyang baso. Lagi siyang nandyan, parang isang anino. I hate it. I hate that he's even in the same league as me. He's nothing compared to you. Bulong ni Cassandra. Hinahaplos ang kanyang likod. At saka isipin mo na lang, ilang araw na lang, lahat ng problema mo ay mawawala. Kapag nakuha na natin ang pera ni Eliana, pwede mo nang bilhin hindi lang ang Ayala Prime Tower, kundi ang buong Sandoval Corporation kung gugustuhin mo. Bahagyang ngumiti si Ricardo. Tama si Cassandra. Ito ay isang maliit na aberya lamang. Ang tunay na premyo ay malapit nang mapasa kanya. Ang plano nila, para kay Eliana, ang pinakamahalaga. You're right, sabi niya. Mas kalmado na. Kailangan ko lang simulan ang unang hakbang. Kinagabihan, mayroon silang hapunan kasama ang 2 pang mag-asawang kaibigan nila sa isang mamahaling restaurant sa BGC. Habang nasa kalagitnaan sila ng masayang kwentuhan, sinimulan ni Ricardo ang kanyang dula. Kumusta naman kayo ni Eliana, Ricky? Tanong ni Marisa, isa sa kanilang mga kaibigan. Hindi namin siya masyadong nakikita lumabas ngayon. Bumuntong hininga si Ricardo, isang perpektong pagganap ng isang nag-aalalang asawa. Medyo kakaiba siya ngayon.
I don't know. Maybe it's stress. Kakaiba? Paanong kakaiba? Usisa naman ng asawa nitong si Anton. Medyo nagiging makakalimutin na siya, sabi ni Ricardo. Pilit na pinapakinggan ang sarili na puno ng pag-aalala. The other day, hinahanap niya yung salamin niya. Suot-suot na pala niya. Minsan naman bigla na lang siyang natutulala sa gitna ng usapan. I'm getting worried. Baka kailangan na niyang magpatingin sa doktor. Nagkatinginan ng mag-asawa. Ganoon ba? Baka pagod lang talaga. Mahirap din ang maging full-time mom. Sabi ni Marisa, puno ng simpatya para kay Ricardo. I know, I'm trying my best to support her. Sabi ni Ricardo na parang siya ang biktima. Sana bumalik na siya sa dati. Nagpatuloy ang gabi, ngunit ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Sa isipan ng kanilang mga kaibigan, si Eliana na ang may problema at si Ricardo ang kawawang asawa na nagtitiis. Perpekto. Nang gabing iyon, habang pauwi, naramdaman ni Ricardo ang pagbabalik ng kanyang kumpiyansa. Isa-isa niyang isasagawa ang kanyang plano hanggang sa wala nang maniniwala kay Eliana. Pagdating niya sa kanyang home office para kunin ang ilang papeles, binuksan niya ang kanyang laptop. Habang naghihintay na mag-boot ito, napansin niya ang isang bagong email. Galing ito sa isang hindi pamilyar na address, isang Viridian Capital. Ang subject, Investment Inquiry, Fairview Commercial Development. Ang Fairview Project ay isa sa mga plano niya na pansamantalang itinigil dahil sa kakulangan ng pondo. Kumunot ang noo niya at binuksan ang email. Dear Mr. De Leon, my name is Arthur Chen, representing Viridian Capital, an international investment firm. We have been monitoring the real estate landscape in the Philippines, and your company's impressive portfolio has caught our attention. We are particularly interested in the Fairview Commercial Development Project. We believe this project has immense potential, and we are prepared to discuss a substantial investment to bring it to fruition. We would like to schedule a meeting at your earliest convenience to explore a possible partnership. Sincerely, Arthur Chen, Senior Partner, Viridian Capital. Biglang nawala ang inis ni Ricardo kay Miguel Sandoval. Napalitan ito ng kasakiman at pananabik. Isang international investment firm? Ito na ang sagot sa kanyang mga problema. Isang biyaya mula sa langit. Isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Habang abala ang lahat sa pagkatalo niya sa isang maliit na proyekto, isang mas malaking isda ang nalalapit sa kanya. Napakagaling talaga ng tadhana. Hindi niya alam na ang email na yon ay hindi isang biyaya. Isa iyong pain. At siya, sa kanyang pagiging arogante at sakim, ay buong pusong kinagat ito. Ang bawat umaga ay isang pagsubok, isang dula na kailangan niyang gampanan ng walang mali. Ang bawat ngiti na ibinibigay niya kay Ricardo, ang bawat kumusta ang araw mo na itinatanong niya, ay bahagi ng isang maskara na maingat niyang isinusuot. Ang maskara ng isang mapagmahal at walang kamalay-malay na asawa. Hindi ka ba nakatulog ng maayos, Ellie? Tanong ni Ricardo isang umaga sa kanilang almusal. Namumutla ka. Hawak ni Eliana ang tasa ng kape at kinailangan niya ang lahat ng kanyang lakas para hindi ito mabitawan. Pinigilan niya ang panginginig ng kanyang mga kamay sa pamamagitan ng paglalagay nito sa kanyang kandungan, sa ilalim ng mesa. Medyo masama lang ang pakiramdam ko, siguro dahil sa pabago-bagong panahon. Sagot niya, kasabay ng isang pilit na ngiti. Huwag kang mag-alala. You should rest, sabi ni Ricardo. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala na ngayon ay dinig na ni Eliana. Maybe you shouldn't drive Angela to school today. I can ask the driver to do it. Hindi, kaya ko. Ayos lang ako, Ricky. Salamat sa pag-aalala. Mariin niyang sabi. Hindi niya hahayaang ilayo nito sa kanya kahit ang maliliit na sandali nila ni Angela. Ang mga sandaling iyon, ang kanyang santuwaryo. Ang pag-arte ay nakakapagod. Sa gabi,
Pagkatapos ng isa na namang hapunan na puno ng mga kasinungalingan, hihiga siya sa kama at hihintayin na makatulog si Ricardo. Doon lang, sa dilim at katahimikan, niya hinahayaang tumulo ang kanyang mga luha. Doon lang niya inaalis ang maskara at hinaharap ang bigat ng kanyang sitwasyon. Isang hapon, habang hinihintay niya si Angela sa labas ng gate ng eskwelahan, kasama ang ibang mga nanay, naramdaman niya ito. Isang pakiramdam na pinagmamasdan siya. Iginagala niya ang kanyang paningin. May isang lalaking nakatayo sa kabilang kalsada, malapit sa isang puno. Hindi ito mukhang isang magulang na naghihintay. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at maong, may hawak na cellphone na nakaangat, na para bang may kinukuhanan ng litrato. At ang lente nito ay nakatutok sa kanyang direksyon. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Ito na yon, ang sinasabi ni Ricardo na ebidensya. Sakto namang lumabas si Angela mula sa gate. "Mommy!" Mabilis na ibinaling ni Eliana ang kanyang atensyon sa anak. Pilit na pinapasigla ang kanyang muka. "Hello, my love. How was school?" Habang yakap-yakap niya si Angela, sumulyap siyang muli sa kabilang kalsada. Wala na ang lalaki. Naglaho na ito na parang bula. Ngunit ang takot na iniwan nito ay nanatili, kumakapit sa kanya na parang lason. Pagka-uwi nila, habang nanonood ng cartoon si Angela, pumasok si Eliana sa kanyang silid at idinial ang numero ni Miguel. Sinigurado niyang nakalak ang pinto. "Miguel," sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Nagsimula na siya. May sumusunod sa akin." Ikinuwento niya ang nangyari sa eskwelahan. Sa kabilang linya, nanatiling kalmado si Miguel. "Inaasahan na natin to, Eliana," sabi nito. "Ito ang pinakamahalagang bahagi. Huwag kang magpapadala sa takot. Huwag mo siyang komprontahin. Act normal. Hayaan mo siyang isipin na nagtatagumpay siya sa kanyang plano. Pero paano kung gumawa siya ng mga bagay-bagay? Paano kung i-edit nila ang mga litrato?" "Hayaan mo siya," matatag na sabi ni Miguel. "The more lies he creates, the deeper the hole he digs for himself." Magtiwala ka sa proseso. At higit sa lahat, mag-ingat ka. Laging isipin na may mga matang nakatingin. Pagkatapos ng tawag, pumasok si Eliana sa banyo. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mga matang pagod at puno ng takot. Ngunit sa likod ng takot na yon, may isang kislap ng apoy. Hinawakan niya ang magkabilang gilid ng lababo, huminga ng malalim, at tinitigan ang sariling refleksyon. "Hindi ka na ang dating Eliana," bulong niya sa sarili. "Hindi ka biktima, hindi ka mahina." Hinilamusan niya ang kanyang mukha ng malamig na tubig. "Laban lang." Muli niyang bulong, "Mas matatag ngayon." Kinakailangan niyang maging mas matalino, mas maingat, at mas malakas kaysa sa kanila. Para kay Angela. Para sa sarili niya. Makalipas ang 2 araw, isang courier ang naghatid ng isang maliit na brown envelope sa kanilang bahay. Walang pangalan ng nagpadala. Nakasulat lang ang kanyang pangalan at address. Dinala niya ito sa kanyang silid. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Alam na niya kung ano ang posibleng laman nito. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ng envelope. Sa loob, may 5 litrato. Ang una ay kuha sa labas ng eskwelahan. Nakatalikod siya, ngunit malinaw na siya iyon. May isang lalaking nakatayo malapit sa kanya, nakangiti. Ang lalaki ay isa sa mga gwardiya ng eskwelahan na palagi niyang binabati. Ngunit sa anggulo ng pagkakakuha, mukha silang may malapit na usapan. Ang pangalawa ay kuha sa grocery. May kausap siyang isang lalaking nakauniforme, ang bagger. Nakangiti siya rito. Sa litrato, mukha itong isang malanding ngiti. Ang pangatlo ang pinakamasaklap. Kuha ito noong isang araw nang may nadaanan siyang isang aksidente sa daan at bumaba siya para tumulong. May isang lalaking nasugatan.
at tinulungan niya itong tumayo. Ang litrato ay kuha sa eksaktong sandali na nakahawak siya sa braso nito at ang lalaki ay nakatingin sa kanya ng may pasasalamat. Ngunit sa litrato, sa isang anggulong maingat na pinili, ang eksena ay mukhang isang lihim na pagkikita. Isang eksena ng 2 taong may itinatagong relasyon. Pinaghalong galit at pandidiri ang bumalot kay Eliana. Napakababa, napakarumi. Handa si Ricardo na gawin ang lahat, kahit na gumamit ng mga inosenteng tao at baluktutin ang katotohanan para lamang sirain siya. Ngunit kasabay ng galit, isang malamig na realisasyon ang tumama sa kanya. Ito ay hindi lang isang simpleng pananakot. Ito ay isang babala. Isang mensahe na nagsasabing, hawak kita sa leeg, isang maling galaw mo lang, tapos ka. Sa halip na matakot at umiyak tulad ng inaasahan marahil ni Ricardo na gagawin niya, isang kakaibang kapayapaan ang naramdaman ni Eliana. Ang mga litrato ay hindi na isang banta. Sila ay naging kumpirmasyon. Kumpirmasyon na tama ang landas na kanyang tinatahak. Ang bawat maruming pakana ni Ricardo ay nagiging gasolina lamang sa apoy ng kanyang determinasyon. Kinuha niya ang mga litrato. Hindi niya ito itinapon. Hindi niya ito sinunog. Dahan-dahan, maingat. At may ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi aakalain ni Ricardo na kaya niyang gawin. Inilagay niya ang mga ito sa loob ng isang folder. Isang folder na may label na ebidensya. Ito ang magiging tropeyo niya. Ang paalala sa kanya araw-araw kung sino ang tunay niyang kalaban. Nang gabing iyon, habang naghahapunan, tinitigan niya si Ricardo sa kabilang dulo ng mesa. Nagtatawanan sila ni Angela. Ang perpektong imahe ng isang ama. Nga pala, Ricky, sabi ni Eliana, sa isang boses na kaswal at normal. May natanggap akong package kanina. Walang pangalan ng nagpadala. Medyo kakaiba ang laman. Biglang natigilan si Ricardo sa pagsubo. Ang ngiti sa kanyang labi ay bahagyang naglaho. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nanunubok. Talaga? Anong laman? Ngumiti si Eliana, isang matamis at inosenteng na ngiti. Mga litrato ko, ang galing nga eh, kuha sa iba't ibang lugar. Siguro may secret admirer ako, sabi niya, sabay kindat. Sino kayang nagpadala? No? Nakita niya ito. Isang kislap ng gulat at pagkalito sa mga mata ni Ricardo. Hindi ito ang reaksyong inaasahan nito. Inaasahan nito ang takot, pag-iyak, pagtanggi. Hindi isang biro. Hindi nakasagot agad si Ricardo. Ibinalik na lang nito ang atensyon kay Angela. Kumain ka pa, anak. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang gumuho ang kanyang mundo, naramdaman ni Eliana na siya ang may hawak ng kontrol. Kahit sa maliit na sandaling iyon, naisahan niya ito. Napatunayan niya sa kanyang sarili na kaya niyang laruin ang larong sinimulan nito. At sa isipan ni Eliana, isang bagay ang malinaw. Hindi na ito laro ng isang biktima. Ito ay laro ng 2 manlalaro. At sisiguraduhin niyang sa huli, siya ang mananalo. Ang tagumpay ay may sariling lasa at para kay Ricardo, ito ay ang lasa ng pinakamahal na alak at ang amoy ng takot sa mata ng kanyang mga kakumpetensya. Ngunit sa mga nakalipas na linggo, ang lasa ay nagsisimulang pumait. Ang Veridian Capital, ang biyaya mula sa langit, ay biglang naging isang bangungot. Matapos ang sunod-sunod na magagandang pag-uusap, sa mismong araw ng pirmahan ng kontrata para sa Fairview Project, bigla silang umatras. Ang dahilan? Internal conflict within their board. Isang palusot na napakalinaw. Kasabay nito isang major client ng De Leon Holdings na hawak na nila sa loob ng 5 taon ang biglang lumipat sa Sandoval Corporation. Ang 2 magkasunod na dagok ay nag-iwan ng malaking butas sa pananalapi ng kumpanya. Bumagsak ang kanilang stock value. Ang mga miyembro ng board ay nagsisimula ng magbulungan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Ricardo
ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa na bahagyang umuuga. Hindi ito ordinaryong kamalasan, hindi ito basta-basta galing ni Miguel Sandoval. Si Miguel ay mahusay, pero hindi siya ganito katalino. Ang mga galaw ay napakapresiso, napakakalkulado, para bang may nakakaalam ng bawat kahinaan niya. Para bang may nagbubulong sa tenga ni Miguel mula sa loob mismo ng kanyang kumpanya. At habang iniisip niya ito, ang kanyang mga mata ay bumaling kay Cassandra na abala sa pag-aayos ng kanyang mga papeles sa kabilang mesa. Si Cassandra, ang pinakamalapit sa kanya, ang nakakaalam ng lahat ng kanyang sikreto, ang ambisyosang babae na handang gawin ang lahat para umangat sa buhay. Dati, ang ambisyong yon ang nagustuhan niya. Ngayon, para na itong isang ahas na naghihintay ng tamang panahon para tumuklaw. Kasi, tawag niya, sinisikap na panatilihing normal ang kanyang boses. Yung financial projections para sa Fairview Project, sino lang ang may kopya nun? Nag-angat ng tingin si Cassandra, walang bakas ng kahit anong emosyon. Ikaw, ako, at ang finance department, Ricky. Bakit? Wala lang. Just checking our security protocols, sagot niya. Ngunit sa kanyang isipan, ang listahan ay umiikli. Finance Department o si Cassandra, sino ang mas may motibo? Ang pagdududa, minsan na itanim, ay mabilis na lumalaki na parang lason. Bawat ngiti ni Cassandra ay tila may kahulugan. Bawat pag-alis nito para sagutin ang isang tawag sa telepono ay kahina-hinala. Hindi na niya kayang magtiwala. Isang gabi, sa kanilang shared condo unit, habang naliligo si Cassandra, isinagawa ni Ricardo ang isang bagay na hindi niya akalaing gagawin niya. Isang bagay na nagpapatunay na sa mundo niya, walang lugar para sa tiwala, kahit sa babaeng katabi niya sa kama. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone nito mula sa bedside table. Ang puso niya ay bahagyang kumakabog, hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa galit na kinailangan niyang gawin ito. Mabilis niyang isinaksak ang isang maliit na device sa charging port nito at sa loob lamang ng 30 segundo, isang spy software ang na-install. Ngayon, bawat text, bawat tawag, bawat email, kahit ang lokasyon nito ay mapupunta sa kanya. Maingat niyang ibinalik ang telepono sa eksaktong lugar kung saan niya ito kinuha. Ilang segundo bago bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Cassandra, suot ang isang roba, ang buhok ay basa pa. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting hindi na umabot sa mga mata ni Ricardo. Bakit gising ka pa? Tanong nito. Hinihintay ka, sagot ni Ricardo, kasabay ng isang nangiting puno ng kasinungalingan. May nagbago. Hindi ito kayang ipaliwanag ni Cassandra, pero nararamdaman niya sa paraan ng pagtingin ni Ricardo sa kanya. Sa mga tanong nitong tila simple ngunit may mas malalim na kahulugan, sa pagiging mas tahimik at mas mapagmasid nito. Ang init at pagsinta ay napalitan ng isang malamig na pagbabantay. Alam niyang malaki ang epekto ng mga pagkalugi ng kumpanya, ngunit iba ito. Ang pagbabago ay personal. At nakatutok ito sa kanya. Hindi siya tanga. Alam niyang sa mundo ng mga pating, kailangan mong maging pating din para mabuhay. Si Ricardo, sa kabila ng lahat ng pangako nito sa kanya, ay isang pating na. Ang pinakaunang inililigtas ay ang sarili. Kaya isang gabi, habang nag-overtime siya sa opisina at sigurado siyang wala ng ibang tao, sinimulan niya ang kanyang sariling insurance policy. Binuksan niya ang main server ng kumpanya gamit ang access code ni Ricardo. Isang access code na matagal na niyang kabisado. Nag-navigate siya papunta sa mga folder na bihirang buksan. Mga folder na may mga pangalang tulad ng Special Projects, Contingency Funds at HK Accounts. Sa loob, naroon ang lahat ng kalansay na itinatago ni Ricardo sa kanyang aparador. Mga ebidensya ng money laundering, mga listahan ng mga opisyal ng gobyerno na binabayaran nila, mga detalye ng mga offshore accounts
kung saan itinatago ang ninakaw na pera mula sa mga investors. Ito ang tunay na kapangyarihan sa likod ng De Leon Holdings. Hindi talino, hindi galing sa pagnenegosyo, kundi pandaraya. Isa-isa niyang kinopya ang mga file sa isang maliit, encrypted na USB drive. Ang bawat megabyte na naililipat ay isang bigat na nababawas sa kanyang dibdib. Hindi ito para sirain si Ricardo. Hindi pa sa ngayon. Ito ay para sa kanyang sariling proteksyon. Kung babagsak ang barko, sisiguraduhin niyang mayroon siyang sariling lifeboat. Nang matapos siya, itinago niya ang USB drive sa isang lihim na bulsa ng kanyang pitaka. Huminga siya ng malalim. Ngayon, may hawak na siyang alas. Pag-uwi niya sa kanyang sariling apartment, isang lugar na hindi alam ni Ricardo, binuksan niya ang kanyang personal na laptop. Habang nagche-check ng email, isang bagong mensahe ang pumasok. Galing ito sa isang kakaibang address na puro numero at letra. Walang subject. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Naglalaman lamang ito ng isang linya ng text. Walang bati, walang paalam. Mag-ingat ka. Hindi ka niya sasaluhin kapag bumagsak siya. Be careful. He won't catch you when he falls. Napatitig si Cassandra sa screen. Ang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang ulo. Sino ang nagpadala nito? Paano nila nalaman? Ang maikling mensaheng iyon ay isang kumpirmasyon sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Isang babala mula sa kadiliman. At sa sandaling iyon, alam na niya. Ang laro ay hindi na lamang sa pagitan ni Eliana at Ricardo o ni Ricardo at Miguel. Ngayon, isa na rin siyang manlalaro at kailangan na niyang mag-isip ng kanyang susunod na tira. Ang pagdating ng sobre ay parang isang formal na deklarasyon ng giyera. Hindi na ito isang simpleng brown envelope na walang pangalan. Opisyal ito, makapal, at may tatak ng isang kilalang law firm. Alam na ni Eliana kung ano ang laman nito bago pa man niya buksan. Nasa kusina siya, naghahanda ng merienda para kay Angela nang iabot ito ng kanilang kasambahay. Ang bigat ng sobre ay parang bigat ng buong mundo sa kanyang mga kamay. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang sarili, at maingat na pinunit ang gilid nito. Petition for annulment and custody. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa papel at sumampal sa kanyang mukha. Binasa niya ang bawat linya, ang bawat paratang. Nandoon ang lahat ng kasinungalingan na narinig niya sa labas ng opisina ni Ricardo. Psychological incapacity, emotional instability, extramarital affairs. Ang mga litratong ipinadala sa kanya ay nakalakip bilang Exhibit A. Ang mga testimonya ng kanilang mga kaibigan tungkol sa kanyang pagiging makakalimutin ay naroon bilang Exhibit B. Ang pinakamasakit ay ang huling bahagi. Isang mosyon para sa isang temporary restraining order na humihiling sa korte na limitahan ang kanyang karapatang makita ang sarili niyang anak dahil sa kanyang di umano'y mapanganib na pag-uugali. Napahawak siya sa kitchen counter para suportahan ang sarili. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Alam niyang darating ito, pero iba pa rin pala kapag hawak na niya ang patunay. Ang itim sa puti. Ang patunay kung gaano kadumi maglaro ang lalaking minsan niyang tinawag na kabyak. "Mommy, can I have juice?" Ang tinig ni Angela ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Mabilis niyang itinago ang mga papel sa ilalim ng isang tumpok ng magazine. Humarap siya sa anak na may isang nangiti. Ang pinakamahirap na ngiting ibinigay niya sa buong buhay niya. "Of course, baby. Apple juice for my princess," sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Kinagabihan, hinarap niya si Ricardo. Inilapag niya ang sobre sa mesa sa kanilang harapan habang nagkakape ito sa sala. "Dumating ito kanina," sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Tiningnan ni Ricardo ang sobre, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Wala nang pagkukunwari, wala nang maskara ng kabaitan. Ang mga mata nito ay malamig at walang pakialam. "I see,"
Sabi lang nito, sabay higop sa kanyang kape, na para bang isang business proposal lang ang tinitingnan nito at hindi ang papeles na dudurog sa kanilang pamilya. Ricardo, bakit? Tanong ni Eliana. Hindi dahil sa gusto niyang malaman ang sagot, alam na niya, kundi dahil kailangan niyang marinig ito mula sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang anak natin, ginagawa ko ito para kay Angela, sabi ni Ricardo. Ang boses ay puno ng kabanalan na nakakasuka. She needs a stable environment. Isang bagay na hindi mo na kayang ibigay. Isang tawa ang kumawala sa bibig ni Eliana. Isang tawang mapait at puno ng sakit. Stable? Sa tingin mo, matatawag na stable ang isang buhay na binuo sa kasinungalingan? Ang isang buhay kasama ang isang ama na handang sirain ang ina ng kanyang anak para sa pera? Biglang nagbago ang anyo ni Ricardo. Ang kalmadong ekspresyon ay napalitan ng galit. Tumayo ito. Huwag kang magmalinis, Eliana. Kitang-kita sa mga ebidensya. Habang ako ay nagtatrabaho para sa pamilyang ito, ikaw ay nagpapakasaya sa kung sino-sinong lalaki. Mga litrato? Muli siyang natawa. Ang mga litratong ikaw mismo ang nag-utos na kunin at imanipula? Ganyan ka na ba kadesperado, Ricky? You're not just a liar and a cheater. You're a coward. Ang salitang iyon, tuwag, ay tumama sa kanya. Lumapit ito sa kanya, ang muka ay isang pulgada na lang ang layo sa kanya. Magsalita ka ng kahit anong gusto mo. Bulong nito, ang bawat salita ay may bahid ng lason. But in the end, the court will believe me. They will see a successful grieving husband and a crazy unfaithful wife. Wala kang laban sa akin, Eliana. Wala. Tingnan natin, sagot niya. Hindi inaalis ang kanyang tingin. Sa loob-loob niya, nanginginig siya. Ngunit sa labas, ipinakita niya ang isang katatagan na hindi nito inaasahan. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno. Ang balita ay mabilis na kumalat sa kanilang mga kaibigan. Ang mga tawag at text na dati araw-araw niyang natanggap ay biglang tumigil. Ang mga ngiti at bati na dati mainit ay napalitan ng mga tinging puno ng awa at panghuhusga. Isang araw, habang sinusundo niya si Angela sa eskwelahan, nakita niya si Marisa, isa sa mga dati niyang matalik na kaibigan, nakausap ang ibang mga ina. Nang makita siya nito, bigla itong tumalikod at naglakad palayo, na parang may nakita itong nakakahawang sakit. Ang sakit na dulot noon ay iba. Hindi ito ang sakit ng pagtataksil ni Ricardo, kundi ang sakit ng pag-iisa. Ang pinakamatinding dagok ay dumating sa anyo ng kanyang anak. Isang gabi, habang tinutulungan niya si Angela sa kanyang homework, bigla itong nagsalita. Mommy, is it true you're sick? Napatigil si Eliana. Saan mo narinig yan, anak? Daddy told me, sabi ng bata. Ang mga mata ay puno ng inosenteng pag-aalala. He said you're going away for a while to get better. Sabi niya, he will take care of me muna. Ayokong umalis ka, Mommy. Niyakap ni Eliana ang kanyang anak. Nang napakahigpit, pinipigilan ang sariling mga luha. Nagsisimula na si Ricardo. Nagsisimula na nitong lasunin ang isipan ng kanilang anak. Hindi aalis si Mommy, okay? Bulong niya. Hindi kita iiwan, kahit anong mangyari. Ngunit sa pagdating ng isa pang opisyal na sulat mula sa korte, ang pangakong yon ay nasubok. Isang temporary court order. Dahil sa big affidavits na isinumite ng kampo ni Ricardo, pansamantalang ibinibigay sa kanya ang full custody kay Angela habang dinidinig ang kaso. Si Eliana ay binibigyan lamang ng supervised visitation rights tuwing Sabado't Linggo lang at may kasamang social worker. Ang papel ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Napaluhod siya sa sahig ng kanilang sala. Ang lakas ay tuluyan ng nawala sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang plano, ang kanyang paghihiganti, ang pera, ang alyansa kay Miguel. Lahat ng yon
ay tila nawalan ng saysay. Dahil sa gitna ng digmaang sinimulan niya, ang pinakamahalaga niyang yaman, ang kanyang nag-iisang inspirasyon, ay unti-unti nang kinukuha mula sa kanya. Ang unang weekend ng supervised visitation ay isang uri ng torture na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Ang pagkikita nila ni Angela ay hindi na sa init at ginhawa ng kanilang tahanan, kundi sa isang maliit at walang kabuhay-buhay na silid sa isang family center. May isang social worker na nakaupo sa isang sulok, nagmamasid at nagsusulat sa kanyang notepad. Bawat tawa nila, bawat yakap, ay tila isang ebidensyang sinusuri. "Mommy, why is that lady watching us?" Tanong ni Angela. Ibinubulong sa kanyang tenga habang naglalaro sila ng blocks. "Did I do something wrong?" "No, baby, of course not. You did nothing wrong," sagot ni Eliana. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "She's just here to make sure we have a good time." Isang kasinungalingan. Isa na namang kasinungalingan para protektahan ang kanyang anak sa isang masakit na katotohanang kahit siya ay hirap nang tanggapin. Nang matapos ang 2 oras nilang itinakda, dumating ang sandaling pinakakinatatakutan niya, ang oras ng paghihiwalay. "It's time, Mrs. De Leon," sabi ng social worker. Ang boses ay walang emosyon. "Mommy, don't go!" Umiiyak na sabi ni Angela, kumakapit ng mahigpit sa kanyang mga binti. "I want to go home with you. Please!" Lumuhod si Eliana para magpantay sila. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong buhati ng anak, tumakbo at wag nang lumingon pa. Ngunit alam niyang gagawin lang nitong mas masama ang lahat. "Shh, baby, listen to me," sabi niya. Hinahaplos ang buhok nito habang ang sarili niyang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. "Mommy needs to go, but I'll see you again next weekend. I promise. Be a good girl for Daddy, okay?" "I don't want Daddy. I want you," sigaw ng bata. Ang muka ay basang-basa na ng luha. Ang paghatak ng social worker sa kamay ni Angela palayo sa kanya ay isang pisikal na sakit, para siyang pinupunit. Bawat hakbang ni Angela palayo ay isang patak ng dugo na nawawala sa kanyang puso. Tumayo siya roon. Sa gitna ng silid, pinapanood ang kanyang umiiyak na anak na ilayo sa kanya hanggang sa magsara ang pinto at ang tanging natira ay ang alingaw-ngaw ng mga hikbi nito. Paglabas niya ng gusali, sa ilalim ng kulay abong kalangitan, tuluyan na siyang bumigay. Napasandal siya sa pader at humagulgol. Isang iyak na walang tunog. Isang iyak na nanggagaling sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Isang iyak ng isang inang inagawan ng anak. Pagkauwi niya sa kanilang bahay, ang bahay na ngayon ay isa ng malaki at malungkot na espasyo. Ang katahimikan ay nakakabingi. Pumasok siya sa kwarto ni Angela. Niyakap niya ang una nito. Nilanghap ang amoy na naiiwan pa roon. Ang mga laruan ay maayos na nakasalansan. Naghihintay sa batang hindi na doon natutulog. Ang bawat sulok ay isang paalala ng kanyang pagkatalo. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng kadiliman ng silid. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa isang iglap, lahat ng kanyang pinaghirapan ay nawalan ng kabuluhan. Ang mga kumpanyang unti-unti nilang pinapabagsak ni Miguel. Ang bilyon-bilyong piso sa kanyang bank account, ang detalyadong plano ng paghihiganti. Ano ang silbi ng lahat ng iyon? Ano ang saysay ng pagpapabagsak kay Ricardo kung sa proseso ang pinakamahalaga sa kanya ay mawawala rin? Idinial niya ang numero ni Miguel. Nang sagutin nito, ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay basag at puno ng pagkatalo. "Miguel, ayoko na," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. "Itigil na natin to." "Eliana, what happened?" "Calm down," sabi ni Miguel sa kabilang linya. "Anong nangyari?" "Kinuha niya ang anak ko, Miguel. Kinuha niya si Angela." Sigaw niya, ang galit at sakit ay naghahalo. Nanalo na siya. Ano pang silbi ng pera at paghihiganti
Kung mawawala rin sa akin ang anak ko, ibibigay ko sa kanya ang lahat. Ang pera, lahat-lahat. Ibalik niya lang si Angela. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita si Miguel. Ang boses ay mababa at seryoso. Eliana, listen to me. This is what he wants. He wants you to give up. Kung susuko ka ngayon, hindi mo na kailanman mababawi si Angela. He will make sure of that. You need to be strong. We are so close. Close? Malapit na saan, Miguel? Malapit na akong tuluyang masiraan ng ulo. Pagod na ako. Pagod na akong magpanggap na malakas. Wala na. Talo na ako. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot si Miguel. Itinapon niya ang cellphone sa kama. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng umiyak hanggang sa wala ng luhang lumabas. Ang tanging natira ay isang malawak at malamig na kawalan. Isang pakiramdam ng tuluyang pagkatalo. Habang nakaupo siya roon, sa sahig ng madilim na kwarto ng kanyang anak, nagring ang kanyang cellphone. Hindi niya ito pinansin. Nagring ito muli. At muli. Sino na namang tatawag para sabihing kailangan niyang lumaban? Hindi na niya kaya. Ngunit sa ikaapat na pagring, isang bagay ang nag-iba. Hindi ito ang pamilyar na ringtone para sa mga kontak niya. Isa itong tunog para sa isang unknown number. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, gumapang siya papunta sa kama at kinuha ang telepono. Tinanggap niya ang tawag. Handa nang isigaw ang kanyang galit sa kung sino mang nasa kabilang linya. Hello? Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay isang boses ng babae ang narinig niya. Isang boses na pamilyar, ngunit nanginginig at puno ng takot. Isang boses na huli niyang narinig na tumatawa kasama ng kanyang asawa. Mrs. De Leon, kailangan nating mag-usap. Ito si Cassandra. Ang takot ay may sariling amoy. Ito ay ang pinaghalong amoy ng mamahaling pabango at malamig na pawis sa loob ng kanyang kotse. Kanina pa nagpapabalik-balik si Cassandra sa kahabaan ng isang madilim na eskinita sa Quezon City. Bawat anino ay tila isang panganib. Bawat sasakyang dumadaan ay tila isang banta. Ang desisyong tawagan si Eliana De Leon ay hindi madali. Ito ay isang desperadong hakbang. Isang pagsuko sa katotohanang ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang katapatan ay siya ring magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Nagsimula ang lahat isang linggo na ang nakalipas. Sa pamamagitan ng spy software na itinanim niya sa cellphone ni Ricardo, isang kopya ng software na ginamit nito laban sa kanya, nakita ni Cassandra ang isang transaksyon na nagpanlamig sa buo niyang katawan. Isang malaking halaga ng pera ang inilipat mula sa kanilang offshore account papunta sa isang bagong account sa Cayman Islands. Isang account na nakapangalan lamang kay Ricardo De Leon. Kasabay nito, nakita niya ang mga email, mga pag-uusap ni Ricardo sa kanyang mga abogado, hindi tungkol kay Eliana, kundi tungkol sa asset liquidation at exit strategies. Nagpaplano itong tumakas, at sa planong yon, wala ang pangalan niya. Hindi siya kasama. Siya ay isang piyesa lamang sa laro. Isang piyesang itatapon kapag hindi na kailangan. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng maruruming trabaho na ginawa niya para dito, ay mauuwi sa wala. Iiwanan siyang harapin ang lahat ng gulo, habang si Ricardo ay nagpapakasaya sa isang isla kasama ang lahat ng pera. Ang babala sa email ay bumalik sa kanyang isipan. Hindi kanya sasaluhin kapag bumagsak siya. Ang takot ay mabilis na napalitan ng galit. Isang galit na kasing init ng impyerno. Hindi siya papayag na maging biktima. Kung babagsak si Ricardo, sisiguraduhin niyang hihilahin niya ito pababa kasama niya. Kaya tinawagan niya ang nag-iisang tao na mas may dahilan pa kaysa sa kanya para wasakin si Ricardo De Leon. Natigilan si Eliana nang marinig ang pangalan, Cassandra, ang babaeng sumira sa kanyang pamilya, ang babaeng dahilan
ng lahat ng kanyang sakit. Ang unang reaksyon niya ay ibaba ang telepono. Ngunit isang bagay sa nanginginig na boses nito ang pumigil sa kanya. Hindi ito ang boses ng isang matagumpay na kabit. Ito ang boses ng isang taong takot. "What do you want?" tanong ni Eliana. Ang bawat salita ay matigas at malamig. "Gusto kong makipag-usap. In person," sabi ni Cassandra, halos pabulong. "Tungkol kay Ricky. Tungkol sa lahat. Please, I think I'm in danger." "At bakit kita paniniwalaan?" "Dahil pareho tayong biktima, Mrs. De Leon. Inakala kong ako ang magiging reyna sa laro niya. Pero sa huli, lahat tayo ay piyesa lang na handa niyang isakripisyo." Nagbigay si Cassandra ng isang address, isang lugar na malayo sa kanilang karaniwang mundo. Sa kabila ng kanyang pagdududa, pumayag si Eliana. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Nasa ilalim na siya. Ang tanging daan na lang ay pataas. Ang pagkikita ay ginanap sa loob ng sasakyan ni Cassandra, sa isang madilim na parking lot. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay halos nakakasakal. Ito ang babaeng kinamuhian niya ng buong puso. At ngayon, kaharap niya ito. Ang muka ay namumutla sa ilalim ng dim light ng kotse. "Bago ka magsalita," sabi ni Eliana, "gusto kong malaman mo, walang kahit anong sasabihin mo ang magpapabago sa tingin ko sa'yo." Tumango si Cassandra. Tinatanggap ang mga salita. "Wala ako dito para humingi ng tawad. Alam kong wala akong karapatan. Nandito ako para iligtas ang sarili ko. At sa paggawa noon, matutulungan din kita." Inilahad ni Cassandra ang lahat. Ang tungkol sa pagtatago ni Ricardo ng pera. Ang plano nitong tumakas palabas ng bansa. Ang paggamit nito sa kanya bilang pain. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang tungkol sa mga totoong krimen ng De Leon Holdings. Ang kaso mo, ang custody, yan ay maliit na bagay lang para kay Ricky. Paliwanag ni Cassandra. Isang diversion. Ang tunay na laban niya ay kung paano maililigtas ang sarili niya mula sa mga kasong financial fraud at money laundering. Iyon ang mga kasong magpapakulong sa kanya habang buhay. Kinuha ni Cassandra ang kanyang pitaka. Mula sa isang lihim na kompartimento, inilabas nito ang isang maliit na bagay na kumikinang, isang itim na USB drive. "Nandyan lahat," sabi niya. Ang mga kamay ay nanginginig habang iniabot ito kay Eliana. Lahat ng ebidensya, mga bank transaction, mga pangalan, mga offshore accounts, lahat ng kailangan mo para hindi lang siya wasakin, kundi para durugin siya. Tinitigan ni Eliana ang USB drive, isang maliit na bagay na naglalaman ng kapangyarihan. Ang kapangyarihang bumago sa lahat. Tinanggap niya ito. Ang pagdampi ng kanilang mga daliri ay nagdulot ng kuryente. Isang hindi inaasahang pagsasanib ng dalawang babaeng sinira ng iisang lalaki. "Bakit mo to ginagawa?" tanong ni Eliana. Kailangan pa ring marinig ang dahilan. "Dahil kung makukulong siya dahil sa'yo," sabi ni Cassandra, isang matapang na kislap ang bumalik sa kanyang mga mata. "Hindi na niya ako mababalikan. Hindi na niya ako masasaktan. Mas gugustuhin ko pang makita siyang mabulok sa kulungan kaysa maging malaya habang ako ay nagtatago sa takot. This is my only way out." Tumango si Eliana. Naiintindihan niya. Hindi ito pagkakaibigan. Hindi ito pagpapatawad. Ito ay isang alyansa na nabuo mula sa purong self-preservation. Kinabukasan, kasama ang kanyang abogado, pumunta si Eliana sa opisina ni Miguel Sandoval. Inilatag nila ang lahat sa mesa. Nang isaksak ng abogado ni Miguel ang USB drive sa laptop, ang katahimikan sa silid ay nabasag ng kanyang sunod-sunod na pagmumura. "Good heavens," sabi ng abogado habang nag-i-scroll sa mga dokumento. This is a corporate nuclear bomb." Tumingin ang abogado kay Eliana. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha at respeto.
Hindi lang ito panalo sa kustodya, Eliana. Sabi niya, sa unang pagkakataon ay tinawag siya sa kanyang unang pangalan. Ito ay isang bomba. Tumingin si Eliana kay Miguel. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong bagay na nararamdaman niya. Ang simula ng katapusan, ang pag-asa na kanina lang ay patay na, ay biglang nag-alab muli. Mas maliwanag, mas mapanganib. Ang laro ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ito tunay na magsisimula. Ang courtroom ay malamig at walang kaluluwa. Ang matataas na kisame ay tila lumulunok sa bawat tunog at ang hangin ay mabigat sa tensyon. Mula sa kanyang upuan, nakikita ni Eliana si Ricardo sa kabilang panig. Nakaupo ito ng may kumpiyansa, bumubulong sa kanyang abogado na may isang maliit na ngiti sa labi. Tumingin ito sa kanya, isang tingin na puno ng pagkutya at awa. Ang tingin ng isang taong sigurado ng nanalo. Dati, ang tinging iyon ay dudurog sa kanya. Ngayon, wala na itong epekto. Para na lamang itong tingin ng isang estranghero. Nang pumasok siya sa courtroom kanina, naramdaman niya ang mga mata ng lahat. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya yumuko. Naglakad siya ng diretso, ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa harapan. Ang suot niya ay isang simpleng itim na bestida, isang simbolo ng pagluluksa para sa buhay na namatay at ang simula ng bago. Sa kanyang tabi, ang kanyang abogado ay tumango sa kanya, isang kilos ng suporta at katiyakan. Handa na sila. The prosecution may present its case, anunsyo ng hukom. Ang abogado ni Ricardo, isang makapalang kilay na lalaki na nagngangalang Attorney Mendoza, ay tumayo ng mayabang. Isa-isa niyang iprinisinta ang kanilang mga ebidensya, ang mga litrato, ang mga testimonya ng mga kaibigan, ang ulat mula sa isang pekeng psychiatrist na nagsasabing si Eliana ay emotionally unstable. Bawat salita ay isang kasinungalingan, ngunit sinabi niya ito nang may lubos na paniniwala. Si Ricardo ay umarte bilang isang nasasaktang asawa, paminsan-minsay yumuyuko na parang pinipigilan ang sariling emosyon, isang perpektong pagganap. Nang matapos ito, tumayo ang abogado ni Eliana, si Attorney Cruz. Your Honor, simula nito, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. We are here today to listen to a work of fiction, a very creative but ultimately baseless story crafted by a desperate man. Hindi lang namin papabulaanan ang bawat paratang na ito. Ngayong araw, ilalabas namin ang totoong kwento. I would like to call our first witness to the stand. Patuloy ni Attorney Cruz. I call on Miss Cassandra Morales. Ang pangalan ay bumagsak sa katahimikan ng courtroom na parang isang bomba. Isang nagulat na bulungan ang kumalat sa mga tao. Nakita ni Eliana ang reaksyon ni Ricardo. Ang kumpiyansa sa mukha nito ay biglang naglaho, napalitan ng pagkalito at hindi makapaniwalang tingin. Tumingin ito kay Attorney Mendoza na nagkibit balikat lang kasing gulat niya. Si Cassandra ay naglakad papunta sa witness stand. Ang kanyang mga hakbang ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang mukha ay determinado. Umupo siya at nanumpa. Miss Morales, simula ni Attorney Cruz, ano ang relasyon mo kay Mr. Ricardo de Leon? Huminga ng malalim si Cassandra. He is my boss and my lover. Isang malakas na singhap ang narinig sa buong silid. At bilang kanyang lover at executive assistant, meron ka bang personal na kaalaman sa planong pag-file ng annulment laban kay Mrs. De Leon? Yes, sir. Sagot ni Cassandra. Ang boses ay nagsisimula ng maging matatag. Ako po ang tumulong sa kanya na buuin ang planong iyon. Ang lahat ng ebidensyang iprinisinta ninyo, ang mga litrato, ang mga chismis, lahat po iyan ay gawa-gawa lamang. It was a conspiracy to ruin Eliana's reputation so he could get her lottery winnings and full custody of their child. Objection, Your Honor. Hearsay! Sigaw ni Attorney Mendoza biglang tumayo.
Sustained, but I will allow the witness to continue, sabi ng hukom, na ngayon ay nakatutok na ang buong atensyon kay Cassandra. Ikinuwento ni Cassandra ang lahat, mula sa pag-uusap na narinig ni Eliana sa opisina, hanggang sa pagkuha ng private investigator, hanggang sa pagmamanipula ng mga pangyayari. Nang matapos siya, tumayo muli si Attorney Cruz. Your Honor, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang masalimuot na annulment. This is about a pattern of deceit that extends far beyond this family's home. Miss Morales, meron ka pa bang ibang ebidensya na nais isumite sa korte? Meron po, sagot ni Cassandra. The defense presents this, sabi ni Attorney Cruz, habang iniaabot ang isang maliit na itim na USB drive sa court clerk. We ask that the contents of this drive be projected for the entire court to see. Nang lumabas ang mga unang dokumento sa malaking screen sa loob ng courtroom, ang bulungan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Mga bank statement mula sa mga offshore accounts, mga pangalan ng mga pekeng korporasyon, mga spreadsheet na nagdedetalye ng milyon-milyong pisong ibinabayad sa mga politiko at hukom. Ito ang maruming lihim ng De Leon Holdings, nakalantad para makita ng lahat. Tumingin si Eliana kay Ricardo. Ang kulay sa mukha nito ay tuluyan ng nawala. Napalitan ito ng purong pagkabigla. Tumingin ito kay Cassandra. Ang mga mata ay nanlilisik sa pagtataksil. Sinungaling! Biglang sigaw ni Ricardo. Sabay tayo. She's a liar. Lahat yan gawa-gawa niya. She's trying to destroy me. Mr. De Leon, sit down. Utos ng hukom. Humahampas ng kanyang gavel. Ngunit hindi na nakikinig si Ricardo. Ang kanyang pagkasuklam ay napalitan ng purong gulat. Dahil sa sandaling iyon, dalawang lalaking nakasuot ng barong ang tahimik na pumasok sa courtroom mula sa pinto sa likuran. Mga ahente ng NBI. Ang galit sa mukha ni Ricardo ay biglang napalitan ng takot. Isang primal na takot. Tumingin siya sa paligid na parang naghahanap ng matatakbuhan, ngunit wala na. Cornered na siya. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa silid. Bago muling nagsalita ang hukom, ang boses ay matigas na parang bato. Based on the overwhelming evidence presented, this court dismisses all petitions filed against Mrs. Eliana Reyes de Leon. Full and sole custody of the minor, Angela Reyes de Leon, is hereby granted to her mother. Isang luhang namuo sa mata ni Eliana. Isang luha ng ginhawa. Tapos na. Furthermore, patuloy ng hukom, this court orders that all evidence of financial crimes presented today be turned over to the National Bureau of Investigation. Lumapit ang mga ahente kay Ricardo. Ang tunog ng pag-click ng posas sa kanyang mga pulso ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ricardo De Leon, you are under arrest for economic sabotage, money laundering, and multiple counts of fraud, sabi ng isa sa mga ahente. Habang hinihila siya palabas, nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Ang mga mata ni Ricardo ay puno ng galit, ng pagkalito, at ng tuluyang pagkatalo. Ang mga mata ni Eliana ay hindi na nagpakita ng galit o tagumpay. Ang tanging naroon ay isang malawak na kawalan, ang kawalan ng pag-ibig na minsan niyang naramdaman. Isang tahimik na pagpapaalam sa lalaking minahal niya at sa bangungot na idinulot nito. Tapos na. Sa wakas, malaya na siya. Ang mga sumunod na linggo ay isang mabilis at maingay na pagbabago. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Ricardo De Leon at ang eskandalo sa likod ng De Leon Holdings ay sumabog na parang bulkan. Nasa lahat ito ng pahayagan, ng telebisyon at ng social media. Ang pangalan ni Eliana ay nabanggit din. Ang kawawang asawa, ang biktima, ang matapang na babae. Ngunit para sa kanya, lahat ng yun ay ingay lamang sa labas. Ang tunay na mundo niya ay muling umikot sa isang maliit na bagay. Ang kanyang anak. Ang muli nilang pagsasama ni Angela ay walang katumbas na salita.
Nang sunduin niya ito mula sa bahay ng kanyang mga biyenan, na ngayon ay tumitingin sa kanya na may pinaghalong takot at galit, tumakbo si Angela papunta sa kanya at yumakap na parang hindi na siya bibitaw. "You're back, Mommy! You're really back!" Umiiyak na sabi ng bata. "I'm back, baby," bulong ni Eliana habang hinahalikan ang tuktok ng ulo nito. "And I'm never ever leaving again, I promise." Sa mga unang araw laging nakadikit sa kanya si Angela. Natatakot itong baka kapag pumikit ito ay muli siyang mawawala. Kaya't ibinigay ni Eliana ang lahat ng kanyang oras at atensyon dito. Naglaro sila sa parke, kumain ng ice cream hanggang sa sumakit ang kanilang mga tiyan, at nagbasa ng mga kwento hanggang sa makatulog ito sa kanyang mga bisig. Unti-unti, ang takot sa mga mata ng kanyang anak ay napalitan ng dating kislap. Ang mga ngiti nito ay naging mas madalas, at ang mga tawa nito ay muling pumuno sa kanilang tahanan. Sila ay sabay na naghihilom. Isang hapon, habang pinapanood niya si Angela na naglalaro sa hardin, nagring ang kanyang telepono. Si Miguel. Nagkita sila sa parehong coffee shop kung saan nagsimula ang kanilang alyansa. Ang kapaligiran ngayon ay ibang-iba. Wala na ang tensyon at pagdududa. Napalitan ito ng isang tahimik na paggalang. "Kumusta ka, Eliana?" tanong ni Miguel habang iniaabot sa kanya ang isang tasa ng kape. "Ayos lang. Mas maayos kaysa dati," sagot niya, kasabay ng isang maliit na ngiti. "Ikaw?" "Nakuha ko na ang hustisyang 10 taon kong hinintay," sabi ni Miguel, tumitingin sa labas ng bintana. Ang Sandoval Corporation ang pumalit sa karamihan ng mga kontrata ng De Leon Holdings. Sa isang business sense, nanalo ako. Pero, walang kasiyahan sa pagbagsak ng isang dating kaibigan. Aminado ito. Isang mapait na tagumpay. Tumango si Eliana. Naiintindihan niya. Habang binabasa niya ang mga balita tungkol kay Ricardo, ang mga ari-arian nito ay na-freeze, ang mga kaso ay patong-patong, at ang posibleng habambuhay na pagkakakulong, wala siyang naramdamang tuwa. Wala nang galit. Ang naroroon na lamang ay isang malawak na awa. Isang awa para sa isang taong dating mayroon ng lahat, ngunit sinira ang sarili dahil sa kasakiman. "Salamat sa lahat, Miguel," taos-pusong sabi ni Eliana. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka." "Pareho lang tayo, Eliana. Hindi ko rin ito magagawa kung wala ka. Binigyan mo ako ng mga bala at tinulungan lang kitang itutok ito," sagot ni Miguel. "So ano na ang plano mo ngayon? Sa lahat ng perang iyon?" Nag-isip si Eliana. Ito ang tanong na umiikot sa kanyang isipan nitong mga nakaraang araw. Ang unang hakbang, sabi niya, ay ang pag-alis sa nakaraan. Kinabukasan, tinawagan niya ang isang real estate agent. Ipinabenta niya ang malaking bahay na puno ng mga alaala ng kasinungalingan. Masyadong malaki, masyadong malamig, hindi na ito isang tahanan. Kasama si Angela, nag-empake sila. Habang inaayos niya ang mga lumang gamit, nakita niya ang mga bagay na minsan ay mahalaga sa kanya. Mga regalo mula kay Ricardo, mga litrato nilang mag-asawa, ang kanyang wedding gown na nakatago sa isang kahon. Isa-isa, nang walang pag-aalinlangan, inilagay niya ang mga ito sa isang malaking itim na garbage bag. Ang huling bagay na kanyang tiningnan ay ang kanilang family portrait na nakasabit sa sala, ang imahe ng isang perpektong, masayang pamilya. Isang perpektong kasinungalingan. Dahan-dahan niyang ibinaba ito mula sa pader. Nang dumating ang araw ng kanilang pag-alis, tumayo sila ni Angela sa labas, pinapanood ang moving truck na paalis. Tumingin sila sa bahay sa huling pagkakataon. "Mommy, where are we going?" tanong ni Angela. Hawak ang kanyang kamay. Ngumiti si Eliana at ginulo ang buhok nito. "Sa bago nating simula, anak." Sumakay sila sa kanilang sasakyan. Hindi niya alam kung saan eksakto sila pupunta.
Marahil sa isang mas maliit na bahay malapit sa dagat. Marahil ay maglalakbay muna sila. Ang alam lang niya, habang minamaneho niya ang sasakyan palayo, habang ang imahe ng bahay ay unti-unting lumiliit sa kanyang rearview mirror, ay isang bagay. Hindi na siya tumatakas mula sa isang bagay. Sa wakas, siya ay nagmamaneho patungo sa isang bagay, isang bagong umaga, isang bagong buhay, isang taon na ang lumipas mula nang iwanan ni Eliana ang dati niyang buhay. Ang bilis ng panahon, ngunit ang pagbabago ay higit pa sa kayang sukatin ng isang kalendaryo. Nakatayo siya ngayon sa isang entablado sa harap ng isang maliit na grupo ng mga babae sa isang bagong bukas na gusali sa Laguna. Ang gusali ay may malalaking bintana kung saan tanaw ang luntiang hardin. Ang pangalan sa harapan, Bahay Pag-asa, A New Beginning for Women and Children. Ang pagbangon ay hindi madali, sabi ni Eliana sa mikropono. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng init. May mga araw na iisipin ninyong mas madali na lang sumuko. May mga araw na ang anino ng kahapon ay hahabulin kayo. Ngunit gusto kong hawakan ninyo ang isang katotohanan. Ang inyong nakaraan ay hindi ang inyong kinabukasan. Ang sakit na dinanas ninyo ay hindi ang magtatakda ng inyong halaga. Tumingin siya sa mga mukha sa kanyang harapan. Mga mukhang may bakas ng sakit, takot, ngunit mayroon ding kislap ng pag-asa. Mga babaeng biktima ng domestic abuse, mga inang mag-isang itinataguyod ang kanilang mga anak. Mga babaeng katulad niya. Ang pundasyong ito ay binuo hindi lang para magbigay ng masisilungan. Patuloy niya. Ito ay binuo para magbigay ng lakas. Dito, bibigyan kayo ng pangalawang pagkakataon. Isang pagkakataong muling buuin ang inyong mga sarili, matuto ng bagong kabuhayan, at higit sa lahat, muling matutunang mahalin ang inyong sarili. Hindi kayo nag-iisa. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng mga palakpak. Lumapit sa kanya ang mga babae. Ang iba ay may luha sa mata, nagpapasalamat. Hindi nila alam na siya ang nag-iisang tagapondo ng lugar na yon. Para sa kanila, siya si Miss Ely, isang volunteer na may malaking puso. At para kay Eliana, iyon ay sapat na. Ang 1 bilyon at 500 milyong piso ay hindi na isang sumpa o isang sandata. Ito ay naging isang biyaya na ibinabahagi niya sa iba. Natagpuan niya ang tunay na kayamanan hindi sa pagkakaroon ng maraming pera, kundi sa pagbibigay nito ng kahulugan. Mommy, you were great. Isang pamilyar na tinig ang sumalubong sa kanya. Si Angela, 8 taong gulang na ngayon, ay tumatakbo palapit sa kanya. May hawak na isang pirasong papel. Look, I got a star in my math test. Masayang sabi ng bata. Wow, that's my girl. Ang galing-galing mo naman, sabi ni Eliana habang ginugulo ang buhok nito. Lumipat sila sa isang simpleng bahay malapit sa dagat, sa isang komunidad kung saan walang nakakakilala sa kanila. Dito, sila ay isang ordinaryong mag-ina lamang, namumuhay ng tahimik at payapa. Isang araw, habang nag-aayos ng mga lumang sulat, isang sobre mula sa Bureau of Corrections ang kanyang nakita. Sulat mula kay Ricardo, ipinadala ilang buwan na ang nakalipas. Hinatulan ito ng habambuhay na pagkakakulong. Binuksan niya ito noon, binasa ang mga unang salita na humihingi ng tawad, na nagsasabing nagsisisi na ito. Ngunit habang binabasa niya, naramdaman niyang hindi na ito mahalaga. Ang mga salita ay walang bigat. Ang sugat na iniwan nito ay naghilom na, nag-iwan ng isang pilat na nagsisilbing paalala ng kanyang katatagan, hindi ng kanyang kahinaan. Ngayon, kinuha niya ang sobreng iyon, kasama ang iba pang mga alaala ng nakaraan. Pumunta siya sa dalampasigan sa likod ng kanilang bahay, kung saan mayroon silang isang maliit na siga. Isa-isa, inihagis niya ang mga ito sa apoy. Pinanood niya ang mga papel na maging abo. Ang mga salita
ay natupok ng apoy at ang bigat ng nakaraan ay dahan-dahang tinatangay ng hangin papunta sa dagat. Hindi na niya kailangan ng paghihiganti, hindi na niya kailangan ng pagsisisi. Ang tanging kailangan niya ay kapayapaan at iyon natagpuan na niya. Pagsapit ng hapon, naupo silang mag-ina sa buhanginan. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas at lila. Isang obra maestra ng kakalikasan. Mommy, mahinang tanong ni Angela habang nakasandal ang ulo nito sa kanyang balikat. Are you happy now? Tumingin si Eliana sa kanyang anak pagkatapos sa isang malawak na karagatan at sa walang hanggang kalangitan. Isang tunay at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang uri ng ngiti na hindi na kailangang pilitin. Ang uri ng ngiti na nagmumula sa isang pusong buo na muli. Yes, anak, sagot niya. Ang boses ay puno ng katiyakan. Very happy. Magkayakap sila roon sa pagitan ng pag-agos ng mga alon at sa huling sinag ng araw. Hindi na niya hinahanap ang pag-ibig sa ibang tao. Natagpuan niya ang mas malalim na pag-ibig, ang pagmamahal sa sarili, ang pagmamahal ng isang ina, at ang pagmamahal sa isang buhay na siya mismo ang humulma. Ang babaeng dating nalunod sa sakit at pagtataksil ay wala na. Sa kanyang lugar, isang bagong Eliana ang bumangon. Isang reyna, hindi ng isang imperyong gawa sa pera, kundi ng isang kahariang binuo mula sa katatagan, pag-asa at isang bagong umaga. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, laging may sisikat na bagong umaga. Ang tunay na aral sa kwento ni Eliana ay hindi tungkol sa tamis ng paghihiganti, kundi sa lakas na matatagpuan sa pagpapatawad. Hindi para sa taong nanakit sa atin, kundi para sa ating sarili. Ito ay tungkol sa pag-alam na ang ating halaga ay hindi nakasalalay sa pagmamahal ng iba, kundi sa kung paano natin minamahal at binubuo muli ang ating pagkatao matapos masira. Ang kapatawaran ay ang susi na nagpapalaya sa atin mula sa bilangguan ng nakaraan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Eliana. Kung meron po kayong saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Anong uri po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Gusto naming malaman ang inyong mga mungkahi. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!